Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top, Lip Cram versus 6th Street. Maraming salamat sa mga dito pa rin nakaantabay, nakaabang at nagtitiwala. At ito nga pala, requested ni J. Casten U4X. Sabi niya 6th Street versus Lip Cram Dogs. Ganun pala kung bago lang kayo rito guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Lagi nyo isipin na hindi ko inatake mga paborito yung artist. Nandiyan lang tayo para sa facts, meaning at message. At kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Shoutout nga pala kay Lip Cram, shoutout kay 6th Street, shoutout din pala kay Enigma. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time. I'm master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Lip Cram versus 6th Street mula sa Flip Top. Tapusin niyo yung video. Let's get to it. Sa description nandun yung personal channel ko kung gusto nyo marinig na mag-rap o kumanta. Check nyo lang dun guys. Hey! 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 Anas ka na guys. Yo, Flip Top on 8, Day 2. Nandito pa rin, Riverside Studios, Manila. Grabe yung mga laban kagabi. Shoutout sa mga kasama namin kagabi. At syempre, shoutout sa lahat ng kasama natin ngayon. Galing palabas ng Metro Manila. Shoutout sa lahat ng support ng tunay, live o online. Flip Top mag-ingay para sa unang laban na parating. Para sa... Flip Top staff, lahat ng MCs tubuko na liga, lahat na nakasama namin mula 2010 pa, at lahat ng mga kasama namin hanggang next year, shoutout sa inyo. Unang laban ng gabi. Sa kanan ko, Paranaque represent, magigay tayo lahat para kay Lip Cram. Shoutout pala sa asawa ko, kay Regine Camilco, kay Pareng El Talento, Acusado, Bobby Respe, Sir Chico Amo, Sir Ivan ng Debate at Debate Family, sa Tropang Baguio, kay Oji Rowley, Tropang Cristeta, tapos sa Mr. Brown Film, tsaka #entertainment. Ano pala no, bago lang pala si Lip Cram dito, 2-2. So 4 pa lang yung laban niya. Ato nga pala, si Lip Cram, nahuli. Ano sinasabi natin sa mga late? Nangyari sa'yo, sabi ko eh. Sa kaliwa naman, Davao City represent, magigay tayo lahat para ay 6th Street. Ibang klase na. Bago pa lang din si 6th Street, 4 pa lang din yung laban niya. Natalo ng koito si Lip Cram, pinili niya mauna si 6th Street. Pinili niya mauna si 6th Street. Tig 2 minuto dapat. Unang laban ng Day 2. Pakinggan natin 6th Street, Lip Cram. Okay. Yo, ahong game! Nung nalaman ko ito kalaban ko, nakakaantok. Tila walang mabuo na chemistry. Pati tulog ko na penalty. Pati tulog ko na penalty mula alas 2 to 8:30 sa puno ng cherry tree. Biruin mo, magdamag, ubos energy, tas ang resulta, 2 papel na puro letter Z. Imposible makatsama sa akin, kailangan pa bang banatan to? Ano ba talent mo ha? Rhyme scheme? Kilala mo ba kalaban mo? Ano ba nakain mo pre? At nagawa mo makipagsabayan sa aking forte? Boksingerong amateur! Laban sa Flash Ilorde, pwede magpaabot ang bote? Sasampalin ko lang sa magkabilang korte. Enigma, pagod na ako sa pagkain timog. At putahe doon, matapos kong lamunin yung CTO, ngayon, Karning Norte! Kamusta na nga pala yung book mo na pamputapete yung gaming? Semi-afro ang puta, di ka pwede pang trending. Gago, mukha ka nag-apply sa Meralco, tas na kuryente sa training. Alam nyo bakit? Sabi nila, kailangan nyo pa daw muna matalo para masabi na makataka nga. Eto, 3 na. Ano yan? Kapal ng muka? Siya daw ang pinakamalupit sa 3GS. Bayaw. Di nga.
Pinapangalandakan mo palagi kung gaano ka siga. Isa kang pekeng matadero na mababaw humiwa. Yung ratings na makalapan niya, tanginawa, hina. Eh, buisit na buisit yung inchik na singkit kasi wala daw kita. Kaya, huwag kang paka-feeling na sikat kasi comment section sa mga laban mo, puro sinyo mga nandun. Pag panalo ka naman paliwanag ng urado, lumamang sino nga ulit yon? Kaya, ba't ba nga ba ako kakabahan sa hayop na to, 3GS ka? Expected ko na yung mga banat mo na pangkanto kasi 3GS ka. Huwag kang umasa sa urado, porque 3GS ka. Pakita ka ng bago sa mga tao para di nila masabi na 3GS ka. Maganda yung ginawa ni Sixth Threat, no? Pero may kaunti siyang slip up, pero nabawi niya agad. Ganun yung mga dapat pag na parang matichoko na slip up, mabilis ka dapat mag-recover. You know, para kahit paano, it's a matter of seconds talaga. Kailangan wala pang aabot ng 1 o 2 segundo dapat makaano ka. So, sa tingin ko, okay naman yung naging performance ni Sixth Threat. Medyo makalat lang, parang naghihintay lang siya ng crowd reaction. But other than that, pasok pa rin sa kanya. Tingnan natin gagawin ni Lipcram. Yo! Magpakita daw ako ng bago! Guys, iwasan ko lang masyado mag-explain para hindi mahaba yung oras natin kasi marami nagagalit sa comments. Try natin. Sabi ng gagong... Magre-react na lang ako pag medyo malaki yung banat. Yo! Malakas. Magpakita daw ako ng bago! Sabi ng gagong to. Sige, pagbibigyan kita. Eto, sapatos ko. Yung suntok na daw, malaplas elorde. Ganun daw kalakas yung suntok niya. Kapag ako yung nag-flash, yung ebak na to, sa inodor, inupunta. Tapos niya sabi mo pa sa akin, wala akong hiwang malalim. Wag ka muna mag-angas. Sa sobrang lalim ng mga hiwa ko, tignan mo, pati kilay ko tabas. Kaya ito na ba yung Sixth Threat? Mukha kang vendor ng cheese bread. Yung tugma mo pang 6th grade, kaya kitang patayin ng 6th grade, hindi pang luni yung galawan mo para kang dancer na inmate. Marami nagsasabi na ako daw yung luni na copycat. Pero tama na satsat, punahin naman natin yung style ni Brad. Magmula sa pagpapatawa, paggalaw ng panga, pagkatha at kumpas, lahat yon na pagkasya niya sa iisang lambat, ultimo yung bungi sa ngipin ni Luni, hindi na pinalagpas. Pilit mong ginagaya. Maganda yung atake ni Lipcram kasi pinersonal niya na kagad si Sixth Threat, no? So, hindi siya nagpabaya. Ibig sabihin, pinaghandaan niya kagad si Sixth Threat. Meron na kagad siyang tawag dito, meron na siyang taktika. You know? Meron na siya kagad na plano paano sisirain si Sixth Threat. Si Luni, sa mga pilit mo na multi at katawa mong angko corny. Oo, ganito magiging itsura ni Luni kung tatay niya si Georgie Porgy. Kasi hindi naman pang Luni ang skills mo. Lalo na yung face mo. Parang dinura mo na mayor, hindi ka pasok sa taste ko. Mukha kang bayag, hayop ka, dapat below the belt yung name mo. Kaya tigil-tigilan mo na yan, isa kang wannabe na pusi, mukha kang chow-chow na moody. Sa sobrang pangit mo, dapat patalikod ka, nagsusuot ng hoodie. Ikaw yung tipo ng luning hindi kayang patulan ni Miyuki. Ito na ba yung papalit sa hari ng tugma? Nung nakita ko yung itsura, ang lala, pango, yung kalahati ng muka. Kasi tignan nyo mabuti, kung ano itsura nito ni Tukmol. Siguro yung inirika ng nanay mo, pagdating sa noon, nag-muscle control. Ang palit ang mukha nito. Oo, ang gulo ng itsura mo, tangina ka. Kung i-describe kita, mukha kang malungkot na masaya. Tapos sabi niya kay Pukuda, mukha kang titi ni Lebron, tapos kulot pa yung bulbul. Lak ng puta ka ambot. Sa isip-isip ko naman, wala naman sigurong tao na yung bulbul hindi kulot. Tama ako, di ba? Alam ko, napansin mo. Huwag mo sabihin sa amin yung bulbul mo, straight ano yan, kinikeratin mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. May matugma ka lang. May mamulti lang kahit puro ka mang mga nagkagagaya mo kay Luni na wala niya ng laman. Ikaw yung bulalong hinain na puro buto na lang. Wala ka rin linyang mabigat.
Puro magaan, wala kang pangil pangagat. Puro pangalang mga tugmamong katha. Puro matabang, kaya ka nga pinadaan ng Bicol, di ba? Nang magkaanghang ka naman. Seryoso? Dumaan ka pa kay Mickey D? Yung mamang busabos? Kala ko ba ikaw si Looney? Na matigas pa sa bakod? Di ka naman pala general eh. Paano mo ako matatakot? Sa sobrang baba nga ng rango mo eh, tinapat ka lang sa tanod. Yan si Sixth Thread. Ang Looney ng Davao. Looney mababaw. Sa laban namin na to, siya daw mangingibabaw. Pero si Bak pa rin sa akin to. Trip niya lang umibabaw. At kahit pareho tayong sinasabihan na carbon ni Marlon, huwag kang masyadong matuwa. Kami ang may similarity ni Looney, gusto ko lang ipamuka. Kasi ako, lumalabas na ako sa TV. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. May asawa ako may lahi. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. Magkakabatal na ako sa Japan. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. At hindi lang yan, tangina ka. May hawig pa sa mukha, kaya kayo nang bahalang umusga kung sino mas Looney sa aming dalawa. I'll be honest, nakuha ni Lip Cram yung first round, which is obvious naman. Try natin. Big plus pa rin kay 6-3. Konti na nga lang views na mga laban mo, nagchochok ka pa. My God, parang awa naman. Pag humingi pa to ng laban, Arif, tang-ina, kahiyaan na lang. Kasi ano nga ba reference ng hayop na to? Round 1, manalait ng itsura. Round 2, manalait ng itsura. Round 3, manalait ng itsura. Yan ang lagi mong tactic sa mga boring mong battle. Ang palagi mo na topic, pangbubuli ng rapper. 3 rounds pinapaikot, inuulit yung cycle. Di ba idol mo si Looney? Ba't wala kang multiple angle? Yung... Wow. So, 1 and 2, 3 rounds. So, ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon kung tama ba yung sinasabi ng 6-3. Kasi sabi niya, 1, 2, 3 rounds, puro lang pambubuli at pang-aasar lang sa pagmumukha yung angle ni Lip Cram. So, kung idol mo si Looney, bakit hindi ka gumamit ng multiple angles? Diba? Wala kang multi-angles. Ibig sabihin yung pagmumulti sa words, sa salita. Double meaning pa yun, double entendre. Which is big plus mula kay 6-3. Nag-a-advance si 6-3. Ginagamitan niya ng antics si Lip Cram kasi yun yung advantage na meron si 6-3 eh. Yung laban niya kay Marshall, ganyan siya. Akala niya ay sick, nakakaumay, kaya siguro pabalik-balik lang ang speak. Dapat pangalan mo, tripod. Kasi sa isang angle ka nag-stick. Nakakalampok. Punchline na naman mula kay 6-3. Kailangan na pangalan mo, tripod, kasi sa isang angle ka lang nag-stick. Yung stick na tripod. Sa isang angle ka lang, isang direction lang. Ay, nakita mo na yung difference naman ni Lip Cram pati ni 6-3 pagdating sa pag-create ng mga bara at linya kung saan mas creative yung mga formula ginagawa ng 6-3 base sa ginagawa naman ni Lip Cram na storyline tapos punchline. Dito naman kay 6-3 maganda yung pagkakahulma ng bara niya. May mga reference siya maganda sabay yung punchline niya na very creative naman yung formula. Tuloy natin. Sinabihan niya pa yung kalaban niya sa 2x2 ng ang dami mong kamukha. Kamukha mo din si Charles Barney. Charles Barney? Sino si Charles Barney? Yan ang napapala mo, kaka-gate crush mo sa mga child's party. Charles Barney? Charles Barney, sa anong team ba ng PBA nag-import yun? Charles Barkley na. Pag-usapan naman natin yung kutis mong black best. Sa libro ng mga tugmaan, kamulti mo, whiteness. Inaasar mo pang negro si dilim? Pinupuli mo pang darkness? Lumamang ka lang naman sa kanya ng isang guhit ng brightness. Kaya, di mo pwedeng sabihin sa akin na ikaw ay tall, dark, and handsome. Hunghang. Yung mukha na yan, sa dark lang yan, handsome. Yun lang. Okay. At dahil lang dyan sa grupo mo, kaya nakapasok ng flip-top kahit na wala pa nung space. Ipinasok ka ni Arik kahit di kanya naman taste. Sa tangkad mong yan, kinailangan mo pa ng grupo para gawing hagdanan pa stage. Kaya, huwag kang umastang titulado. Ano bang malakas na dinura mo? Anong 3GS? Baka 3JS kasi bawat laban, 3 judge ang sigurado. Wow! Putang ena na, barrel dun si
Si Lipcram, ang ginawa naman, naglabas ng conspiracy naman si Sixth Street patungo kay Lipcram na merong may favoritism o merong yung conspiracy yung parang nagtutulong-tulong sila o meron silang binuong something para lang sa idea na yun. Para manalo yung mga taga 3GS kasi nga para nagbobotohan sila. Paalala kayo nun, guys. Nag-create ng conspiracy si Sixth Street, nakabuo sa idea ng malaking dayaan sa flip top na parang basta pag 3GS, 'di ba? Parang yung pala dito yata nag-start yung issue na yan na parang tutulong-tulong yung 3GS basta may 3GS na lumalaban sa 3GS ang miyembro, panalo sila palagi. Ang laking bagay nun, guys. Yun ng utak yan. At bago ito matapos, di ba mahilig ka mag-rebat? Pansin nyo, sa mga round minutes, ito isa sa mga tips, hinay-hinay sa paggamit ng nakasanayang tricks. Tandaan mo si Pacquiao, tumumba na sinubukang umounter sa round ng 6. Masyadong malakas yung ginawa ni Sixth Street kasi ang dami niyang punchline doon talaga. Connected lahat. Nga natin gagawin ni Lipcram. Yo! Ina mo! Ngayon ko lang napansin na ang laki pala ng bunganga. Malamang pag nakipagsuntukan ka sa bibig lagi tatama. Oo, sobrang laki ng bunganga mo. Tapos yung hininga, ibang baho pa ng hininga. Sa sobrang laki niyang pustahan, kaya mo magkulabo mag-isa. Tapos, sobrang laki na ng bunganga, yung ngipin may tooth decay pa. Yung iba may ngiting tagumpay, yung ngiti mo nagse-celebrate na. Round 2 na. Siguradong mapupuruhan tong si paring Boots. Mukhang lutang na yung isip, kaka-jutes, feeling rich kid, nak ng puts, wala namang pambili ng tanpuluts, yung mga chicks pa, puro long katuts. Kahit biyayaan ka ng maraming salapi, wala ka pa rin magandang poise. Wala ka pa rin magandang poise. Kahit kailan hindi ka magiging mayonnaise. #ladies choice. Tapos ganyan ka pa manamit, anong forma yan? Wala ng choice. Yung ganyang formahan, makikita mo lamang sa dance floor ng Paddy's Point. Kasi isa ka lang wannabe na hype beast na kabilang sa watchlist. Wala kang salag sa panlalait ko. Mechanical sun grip. Pati yung sex life niya, lap trip kasi yung jowa ang pangit. Patricia yung pangalan pag night shift, pagpatak ng umaga, nagiging Patrick. Kasi call center ka, di ba? Tapos jowa mo yung OM mong bakla. Tang ina ka, mahilig ka pala sa maskuladong matanda. Di naman sa chismoso ko. Sadyang nasilipan lang kita ng butas. Katunayan, alam ko nga rin, namansa rin yung bukas. Ano, gulat ka ba? Tignan mo, nagde-deny ka pa. Ikaw naman, Patrick, naiinis ka na. Bakit? Delay ka ba? Kala ko ba naman mga chicks mo, arriba? Sinasali mo pa si Mia Khalifa, sus porbida, puro pabida, wala pa palang natitikman, nabibingka. May dating pa sa sex life mo, yung sex life ng driver ni Delima. Kaya tanggapin mo na lang na ang pangit mo, pare. Sa probinsya nyo, may niligawan ka dati. Kung yung kay Mickey din ang pilita magmadre, yung sa'yo, ibang klase. Grabe, sa sobrang takot ng babae, sumapi na lang sa mga maute. Kaya wag kang feeling masyado. Ay hindi, wag kang feeling na tao. Yung mukha mo parang sinargo ni Django, tapos Jungle Bolo, yung gamit na tako. Bago ka magmasim dyan, tumingin ka muna sa mukha ko. Para kahit paano, mapagtanto mo gago kung ano definition ng gwapo. O diba nga pala mukha ko? Tapos ang lakas mo pang manlait. Seryoso ka bro? Tarantado ba to? Sa bagay, di na ako magtataka kung salitang pangit. Galing sa'yo! Tapos sabi nito, nung umulan daw ng kapangitan yung nagdudunay daw sa langit si Pukuda. Diba tropa mo siya? Kaya naman pala, inuna ka niya. Priority. Best friend na best friend. Sa bagay, magkamukha naman kayo. Alien na alien. Nagtatalo pa sila kung sino magiging pang-11 na halimaw ni Benten. Kaya pala yung laban nyo talagang pukpukan. Lahat ng bara pasugod. Yung pinanood ko yung video, para kayong magtatay na naglabas ng sama ng loob. Pero nagreklamo tong si Gago, siya daw dapat panalo. Kaso yung banat niya, onye-onye nyo. Puta, lakas makagago. Pati lingwahe ng homo, kabisadong kabisado. Isa lang yun sa patunay, Sixth Street, na hindi ka paganap na tao. Isa kang produkto ng kantutang na udlot, kaya bitin yung similya. Siguro ikaw yung missing link na nag-walkout sa pila.
Tapos mapagmataas ka pa, palibasan nakagraduate si tropa. Sa bagay, ganyan lang talaga pag galing sa puki ni Lola, time na ako, hayop ka. Nakita niyo yung difference guys kung paano, sa tingin ko dahil hindi pa sila ganun kahubog dito talaga, nakita ko yung difference 6 years ago to guys. Oh. Kasi nakita ko yung unti pa lang yung ginagamit ni Sixth Street dito na medyo may pagka-advance. Si Lipcram pa rin, nandun pa rin siya sa idea ng storytelling. Tapos yung storytelling niya, yung pinaka-part na huling part niya, yun yung pang-aasaran niya sa isang, which is effective, pero siguro na edge lang ni Sixth Street gamit yung kagandahan ng paggamit ng reference at paano ginamit yung reference na yun para maging punchline. You know? Tulad nung multiple angles, para kang tripod, yun napakalakas talaga nun kasi hindi mo isang klase ng bagay na hindi mo define kagad siya na punchline kagad na maganda at very creative para sa akin. So naintindihan ko kung bakit tinutulugan yung rounds ni Lipcram kasi parang nakarinig sila ng very creative na punchline mula kay Sixth Street. So parang gusto nilang makarinig ng kung paano sasabay si Lipcram sa punchline na gano'n. At sa tingin ko yung mga audience walang narinig na kayang tumapat sa punchline na ginawa ni Sixth Street. Kaya parang expectation talaga minsan eh. Pag nakarinig ka talaga ng kakaiba, wow, parang oh shit, kailangan mong, parang nag-iisip ka na sana may marinig ka rin na ganun para dikdikan talaga. So sa tingin ko second round nakuha ni Sixth Street kasi mas sa tingin ko advanced yung formula niya dito. Even though 6 years ago na pala to. Tuloy natin. Oh, na-sexual ako ni Pukuda kasi tropa yung 6 na hurado. Tropa yung 6 na Aside from that, meron pa siyang conspiracy na nilagay, diba? Yung 3JS. 3 judge daw, sabi. Tuloy natin. Isang patunay na para lang walisin ng ika-6, kailangan din ng 6 na katulong, anak ng puta. Hoy, bungal. Kala mo di ko titirahin ang pustiso mo? Pinaasa lang kita. Balita ko nga pa natutulog ka, nagsasalita ya mag-isa. Testing natin. Umiti nga, oy. Ito pangit tignan. Pare tip lang. Palitan mo na yung pangalang Lipcram, mas bagay tifnan. Tifnan. Alam ko na yung pustiso mo na yan ang yung kinasusuklaman. Sa relasyon nyo ng misis mo, ang laking tutol na yan. Sa umaga, sa banggera, nag-uunahan na anong feeling ng siya nakakapag-toothbrush, ikaw mumog na lang. Speaking of business niya, nakita ko yung picture niya, pre. Yung katawan niya ang lawak, taba pa ng hawak. Yung timbang niya 100, partida, isang paa lang nakaapak. Huwag ka sana magalit, nalaitin ko ng ilang beses yung trip lang. Sa sobrang taba, pwede na pantayan, sa swertres yung timbang. Arik! Teka lang, yo! Shit. Pwede nang pantaya sa swertres yung timbang. Tsaka sa katawan niya palang masasabi ko na suki siya ng kabang. Tapos yung dede niya, hugis. Arik, hugis ba yung patang? Nakakabulsit na kasi yung mga babae na puro satsat kahit upod ng fat. Mas nahalata pa yata yung bilbil niya kaysa suso niyang plug. Kontakin mo na misis mo. Malamang magwawala na yung ngayon. Huwag niya, sabi lang, huwag niyang dibdibin. Total, wala naman siya nun. At, style ko na naman. Yan ang madalas sinihirit para pang-anggel. Kadalasang palusot ng mga di kayang makipagsabayan sa nilikalan na battle. Ayokong baguhin yung ginagawa ko upang mamangha. Yung mga tulad ng kupal at walang yak. Nakisugan ko, kisugan yan, tipikal na utak talangka. Tandaan nyo, mas importante pa na nagsulat isa kinalimutan maghanda, anak ng puta. Kilalang kilapot ng timog, tirador ang bansag. Mananalo itong hayop na to pagpatungkol sa tangkad. Magkaparehas ko ng estilo. Kalokohan yung Brad kasi sa lahat ng sinasabi nyo nanggaling sa iisang tamod. Ako lang nabuot, may ambag. Yo! Pati yung pustiso ko, tinitira pa ni Utol. Gago ako lang yung may kayang mag-toothbrush habang sumisipol. Ang liit ng utak mo, halatang mundo bro. Oo, malaki yung asawa ko, kasi siya yung mundo ko.
Yung katabaan, gago, huwag mong tinuturing na kapansanan. Galit ka sa may GM kasi kahit kailan di mo yun naranasan. Ito, para sa mga tropa kong ginago na itong hayop na to. Dati kang fatal sign. Anong kala mo hindi ko malalaman? Alam ko rin na tinanggal ka nila dahil sa taglay mong kakupalan. Dati kang bata ni numerous maranan pero ikay binitawan sa kadahilan ng nagawa mo silang pagnakawan. Isang rapper ang kumukup sa'yo. Tinanggap ka sa tahanan. Inasikaso ka ng maayos, hindi ka naman pinabayaan. Pero pag uwi mo sa inyong bayan, ayun, nagkakawalaan. Natangay niya yung ipon ni numerous pati yung mga gadget ni Yakman. Kaya ito na ba? Ito na ba yung bagong idolo ng kabataan? Sariling kampo ni Nakawan? Pangulong Digong, di po ako kontra sa inyong galawan. Pero bakit sa Maynila lang yung sentro ng patayan yung iba rin pala sa Davao, hindi rin dapat tularan? Ang bait-bait ni numerous, tang ina mo, nagawa mo yun. Alam mo ba yung ninakaw mo sa kanya? Pamparitoke niya yun. Inipon niya yon sa loob ng 3 taon. Kung natupad lang pangarap niya, wala sanang suma-Thunderbolt ngayon. Kaso ang sama mo, pabitin ka masyado, para kang sablay na follow through. Kaya hanggang ngayon, si numerous na pagkakamalang pa rin si Kuya Drew. Kaya pala pag uwi mo, biglang big time ka sa probinsya. Iba na daw astahan mo pag ginagess ka. Pag dumating ng event, naka-vape pa, yung service niyang kalabaw, naka-waste na. Pero magpunta naman tayo kay Sharin. Ay, yung palihim mo na niligawan. Kaso bobo ka na, pangit ka pa, kaya ikay na perahan. Nag-chat pa to, guest list kita ha, nood ka naman ng aking laban. Pero pagdating ni Sharin sa San Juan Gym, ayun, ako yung sinamahan. Palihim ka naming tinatawanan habang nakaupo lang sa tabi. Tropa kasi kami. Katunayan, sa tuwing magpapadala ka, meron akong parte. Nakikita mo ba itong sapatos ko? Yung pinambili ko dito, pera mo yung pre. Pero gusto ka nang i-block na siya rin pag nakikita ka sa newsfeed. Kasi sa tuwing nagkaka-chat daw kayo, panay-request mo ng nude pic. Pero nangako siya sa'yo, magsasend siya, naka-2-piece. Kaso pag chat mo ng nude please, yung reply sa'yo, who's this? Kawawa ka naman. Kapangitan na napamana sa'yo ng iyong ama't ina. Alam mo ba, nung nakita ka nila, doon nila napagtanto na ang malas nila sa isa't isa. Pero hot daw yung mama niya, feeling chicks na pa-hard to get. Lakas ng loob, magubad sa net. Milk daw, palibasa, dating parausan ng Emayelep. Galing ka lang pala sa babaeng haliparot, tapos ang lakas mong mangbastos, masyado pang hambog. Kung mas akala mo perfecto, akala mo kung sino ng boss. Palibasa, galing sa puki ni Magdalena, kaya feeling niya, anak siya ng Diyos. Ha? Ano, masakit? Bagay lang sa'yo yan, walang yaka. Kasi sa battle, mahilig ka rin mandamay kung sino-sino pa sinasama. Pag pumutok pala itong bala, ganang style ng iyong bara. Isa kang low-class na hitman. Sumpak lang yung kargada. Samantalang ako yung hitman na ang bituka ay halang. Ginagamit ko na handgun, braso ni Megaman. Kaya malagay mong sasapitin sa akin ang probinsyano na to. Sa dami mong pinagdaanan, Cardo, ako lang pala papatay sa'yo. Hanggat may hangin kang nilalabas, hindi kita titigilan kakahataw. Dito na magwawakas ang misyon mo sa mundong ibabaw. Butas-butas niyang katawan, pakihatid na lang sa Davao. Iniwanan kong duguan yung pasikat na to, isa ka ng ganat na pulang araw. Maganda ginawa ni Lipcram, pero content-wise, maganda yung pinakita ng 6 threat. At kung judges ko to ngayon, sa panahon ngayon, I will give it to Lipcram kasi maganda yung performance niya. Pero dahil, sa tingin ko, mas okay yung ginawa ng 6 threat. Pagdating sa content creation, makuha ni 6 threat yung 3rd round. Pero dahil nga, strict din ako, diba? Para sa akin, panalo si 6 threat when it comes to content. Pero dahil ngayon, medyo stricto ako, pwede kong ibigay kay Lipcram yung 3rd round dahil malinis lang siya. Yun, nung parts. Pero, depende pa rin yun. Kasi kung eto 6 years ago, pwede natin ibigay kay 6 threat yun. Dahil nga, sa tingin ko, mas maganda yung content niya sa 3rd round. Even though, meron siyang konting stutter eh. Pag-choke, ayoko ng ganun. Pero, nag-stutter siya ng konti, nabawi niya naman. Pero, yung pag-choke na masyadong matagal, wala na yun talaga sa akin. Pero, sa tingin ko, content-wise, nakuha ng 6 threat. Pero, 3rd round, kung sa palinisan, mabibigay ko kay Lipcram. Pero syempre, sino ba naman ako para magsalita, di ba? Nasa judges pa rin kung paano nila titignan. Para sa akin,
may pag-asa si Lipcram when it comes to performance. Medyo dragging lang kasi napakahaba ng ano niya, setup niya. Tapos yung punchline hindi pa ganoon ka-effective. Although parang ang lumalabas yung para kay Lipcram, yung issue, yun yung punchline, which is sa akin hindi na ganoon ka ano yun ka-importante. Maganda yung detalye at saka yung ano mo, yung performance, pero kailangan yung punchline talaga malakas. Tuloy natin. Left up 8, day 1 at day 2, Lipcram versus Sixth Threat. Magigais pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Rados, 3-2, magigay para kay Sixth Threat. Content na lang talaga nagkatalo dun guys, pero may pag-asa si Lipcram na makuha yung third round kung dahil malinis. Wala lang masyadong magandang punchline at saka content. So sa akin bibigyan ko siya ng ano siguro 9 lang. Kasi hindi siya kumbaga parang dito hinahanap pa nila yung sarili nila eh. Compare mo to pag pinaglaban si Lipcram ngayon at saka yung Lipcram dati, masisira lang yung Lipcram dati. At kung naglaban si Sixth Threat noon at Sixth Threat ngayon, wasak na wasak yung Sixth Threat dati. Kasi makita mo yung difference ng in-improve talaga nila within 6 years. Kasi 6 years ago yan eh. So plus 6 years dito, diba? Panahon ngayon. So mas nakuha lang na 6 years when it comes to content. Ganun pa man guys, kung nagustuhan nyo yung reaction nyo guys, wala tayong masyadong nakuhang reaction kasi hindi pa sila ganun ka ano talaga eh. Ka-tindi pa o kahubog. Kasi mga bago pa lang sila eh. 3-1 pa lang si Sixth Threat, 2-2 pa lang si Lipcram. So, I'm glad na lumalakas sila ng lumalakas. At ako yung saksi dun sa pag-improve nila. Ganun pa man, kung nagustuhan nyo guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share ang video natin. Tapos, gawa pa tayo ng isang another reaction video para makarami tayo guys. Ganun pa man, galing mas lahat ng bagay na gusto nyo sabihin sa mga kaibigan nyo. Mga tao nakapaligid sa inyo, tigil sa lahat. Punta sila kayo palagi. Plan motive nga pala ng good people. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.